Which theory or theories of crime causation does the movie most closely align with, or why? Una, ang strength theory. Nakikita natin kung paano nahihirapan si Arthur na makamit ang kanyang mga pangarap. Gusto niyang maging komedyante, gusto niyang magkaroon ng koneksyon sa ibang tao, ngunit paulit-ulit siyang nabibigo. Ang lipunan ay tila hindi nag-aalok sa kanya ng lehitimong paraan para umunlad. Dahil dito, nakaranas siya ng matinding strain o pressure na maaaring magtulak sa kanya sa paggawa ng mga illegal na bagay bilang coping mechanism. Halimbawa, ang kanyang pag-atake sa mga lalaki sa subway ay maaaring ituring na resulta ng kanyang galit at frustration sa lipunan na hindi tumutulong sa kanya. How does the movie's portrayal of Arthur's transformation into the Joker challenge or reinforce your own understanding of crime causation theories? Una, pinapalakas dito ang ideya ng krimen ay madalas na resulta ng kombinasyon ng iba't ibang mga sitwasyon. Hindi lamang ito tungkol sa personal na kahinaan o masamang intensyon. Ang lipunan, ang kapaligiran, at ang mga personal na karanasan ay may mahalagang papel din. Ang kwento ni Arthur ay nagpapakita kung paano ang kahirapan, ang kawalan ng suporta, ang diskriminasyon, at ang mental illness ay maaaring magtulak sa isang tao sa depresyon at kriminalidad. Does the movie's portrayal of crime causation have for crime prevention and policy in real-world context? Kahirapan at hindi pagkapantay-pantay. Pinapakita ng pelikula kung paano ang kahirapan, kawalan ng oportunidad, at ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay maaaring lumikha ng kapaligiran kung saan ang mga tao ay puno ng galit at depresyon na maaaring magtulak sa kanila sa krimen. Kaya naman kailangan ng mga pulisya na tutugon sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at magbibigay ng mga oportunidad para sa umuunlad ang mga tao.